ng kanyang master kasi gusto ni Makoda na isipin ng mga tao na isa itong Great Wolf. Biglang nagulat si Makoda dahil kinausap siya ni Fel gamit ang telepathy na hindi umano siya isang Great Wolf. Ang telepathy umano ay nagagamit ni Fel para makipag-usap sa taong nakipag-familiar contract sa kanya. Pagkatapos nito ay pinaliwanag naman ng guard na ang lahat ng maaring mangyari na kakasangkutan ni Fel ay siya umano ang mananagot. At kung may mamamatay man ay mahahatulan umano ito ng kamatayan o kaya ay maging isang slave. Iniwan na ni Makoda si Fel para maghanap ng mapa na magagamit nila sa kanilang paglalakbay. Iniwanan na rin ni Makoda nang makakain si Fel at umalis na ito. Pumunta si Makoda sa isang bookstore at nakita niya ang librong may pamagat na Magic Introduction for Everyone. Kinuha niya ito at tinanong kung magkano ang halaga ng ganitong libro. Sinabi naman ng lalaki na ang presyo nito ay 7 gold coins. Nagulat si Makoda kasi napakamahal nito at nagpaliwanag naman ang lalaki kasi ganito umano ang presyo nito. Dahil ang librong ito ay gawa umano sa papel. Kaya't nalaman ni Makoda na sa mundong ito ang papel ay sobrang mahalaga. Pagkatapos ay tinanong ni Makoda kung mayroong world map dito. At sinagot naman siya ng lalaki na isang state secret umano yun kaya hindi sila nagbebenta nun. Pumunta din si Makoda sa isang library ngunit bigo pa rin itong makakuha ng mapa. Nang maghahating gabi ay bumalik si Makoda kung saan niya iniwan si Fel. Nang dumating ay nagreklamo na si Fel na gutom na umano ito sa kakaante sa kanya. Nag-order na agad si Makoda ng mga lutong pagkain online na tinawag nitong grilled bird at pork cutlet. Kumain na si Fel at nilasap ang pagkain na inihain sa kanya ng kanyang master. Habang kumakain si Fel na parang nasa heaven, luto naman ang kanin si Makoda. Nang matapos maluto ang kanin ay kaagad naman inihanda ni Makoda ang kanyang kakainin, na inihalo niya ang sauce sa kanin at ilang sandali lamang ay kumain na ito nang hindi niya alam na naglalaway na pala si Fel kakanood sa kanya. Kinabukasan ay pumunta ang ating bida sa tavern. Doon niya nakilala ang tatlong adventurer at nilibre niya ito ng inumin, kaya't natuwa ito sa kanya at tinanong ng isang lalaki kung ano ang kailangan nito at baka matulungan nila ang ating bida. Sinabi naman ng MC na kailangan ito ng mapa pagkatapos nito ay sinabi ni Panot na mayroon umano silang mapa, at ipinakita ang lumang mapa na mula umano sa isang senior adventurer. Kung gusto umano nito ay ibibigay umano nila ang mapa kay Makoda dahil na-memorize na daw nila ito. At dahil gawa umano sa papel ang mapa pero dahil nilibre umano sila ni Makoda ng alak ay ibibigay umano nila ito sa halagang 1 gold coin. Pumayag naman ang ating bida na walang kaalam-alam na niloko lang pala siya. Tawa ng tawa ang mga nakarinig na tao sa tavern dahil ang presyo lang umano nito ay 1 silver coin lamang at mabibili ito sa Adventurers Guild. Magsisimula ang anime na hindi sukat akalain ng Goddess of Wind na si Ninrir na nagsagawa ng isang familiar contract si Fenrir sa isang tao habang pinapanood nito na kumakain sila Fel at Makoda. Dahil narinig nito ang hiling kamakailan ng ating bida, nabigyan din siya ng blessing. Nakasakay kay Fel ang kanyang master at mabilis na pumunta sa isang lake para manghuli ng mga isdang kanilang kakainin. Gumamit si Fel ng magic para ma-paralyze ang mga isda at pagkatapos nito ay isa-isa nang kinuha ito ng kanyang master. Tinuro ni Fel ang nakakalasong isda dahil may kakaibang spicy flavor umano ito para kay Fel. Nalaman na isa itong poison lake fish nang gamitan ng appraisal ni Makoda kaya hindi ito pumayag. At sinabi ni Makoda na hindi dapat hinahalo ang mga ingredients sa nakakalasong isda. Maraming silang huling isda ngayon at sinimulan ng linisan ito ni Makoda at pagkatapos ay nilagyan ng mga ingredients na in-order niya sa online store. Sumunod na nilinisan nito ang hari ng mga isda na nakuha niya sa lawa kasama ng mga maliliit na isda. Inilagay niya ito sa foil kasama ng mga ingredients at nilagay sa apoy para ma-steam. Prinito nito ang natirang hiniwan na hari ng mga isda at nilagyan ng harina. Ang ending ay gumawa si Makoda ng iba't ibang putahe gamit lamang ang isdang nahuli sa lawa. Pagkatapos may handa ang mga pagkain ay kumain na ang dalawa. Sarap na sarap ang mga ito sa isda na makikita mo naman sa mga mukha. At dahil puro ulam ang pagkain ay may isa pang kulang. Ito ang inumin dahil maraming pulutan at syempre hindi kumpleto ang camping kung walang inuman. Ilang sandali lamang ay naubos kaagad ni Fel ang pulutan kaya nagluto ulit ng bago si Makoda. Nang naglakad si Makoda pagkatapos kumain ay nagulat ito nang may maramdaman itong slime sa kanyang paa. Tiningnan ng ating bida ang status ng slime at nakita nito na mahina pa. Dahil ito ay ipinanganak 3 araw ang nakakalipas at kung makita ito ng ibang mga halimaw, ay wala itong tsansang mabuhay kung hahayaan lang ng ating bida. Ilang sandali lamang ay kinain ito ang mga walang laman na lalagyan ng mga pagkain. Kakainin na sana nito pati kawali na panluto ni Makoda ngunit napigilan niya ito.
Pagkatapos nitong kainin ang mga kalat ay pinuri ito ni Makoda dahil dito, habang napansin ni Fel na naging familiar na ng kanyang master ang slime, dahil napagpasyahan nito na sundan ang ating bida kahit walang nangyaring familiar contract. Nang ginamit ni Makoda ang appraisal ay nakumpirma nito na nadagdag na sa pagiging familiar nito ang baby slime. Binigyan na niya ng pangalan ang baby slime at tinawag niya itong Soy na nagustuhan naman ng baby slime. Pagkatapos ay nag-ensayo si Makoda ng kanyang earth magic ngunit napakahina pa nito kaya sinabi ni Fel na mabagal umano itong matuto. Nagpaliwanag naman ang master nito na bago lang ang earth magic nito na natutunan niya pagkatapos ng fire magic. Tinanong ni Fel kung mag-eensayo ito sa totoong laban katulad ng ginawa niya dati na kung saan dito lumakas ang kanyang fire magic. Tumugon naman si Makoda dito na hindi niya gusto ang ganoong klaseng experience, kaya tiningnan nito ni Fel na parang may masamang balak at sinabi na hindi niya masyadong magamit ng maayos ang kanyang earth magic sa ganito kabilis. Napansin ni Makoda na lumaki na si Soy at pati level nito ay tumaas din ng bahagya, kaya naisip nito na katulad ng pagkain na niluluto niya ay may nagbabago din kapag kinain ni Soy ang mga bagay-bagay na mula sa online grocery. Nagreklamo na si Fel na nagugutom na ito kaya naghanda na ang ating MC ng kanilang makakain, na inihanda nito kahapon at ito ang karne ng orc na binabad nito sa miso sauce. Kumain na sila pati ang bagong kasali sa grupo na si Soy. Katulad ng dati ay nauna pa ring nauubos ang pagkain ni Fel para makahingi pa ulit na sinundan naman ni Soy. Unti-unti nang napapansin ang ating bida na nagiging komportable na ito sa mga pagkain sa mundong ito katulad ng karne ng orc. Pagkatapos nilang kumain ay sinuri ni Makoda si Soy at nakita nito na tumaas ang stats nito dahil sa pagkain. Si Soy na rin ang naglinis ng mga kinainan matapos itong sanayin ng maayos ay marunong na itong magtanggal ng mga dumi. Napagdesisyonan ni Makoda na kumain ng dessert na tinawag nitong Doroyaki at green tea dahil ito din ang unang pagkakataon ng pagkain ni Soy ng matatamis na nagustuhan niya talaga ng gusto. Kinabukasan ng umaga ay may importanteng sinabi si Fel sa kanyang master at ito ay tungkol sa binigay na revelation ng wind goddess na si Ninrir. Narinig ng Diyosa na ito na gusto ni Makoda ng blessing kaya ang hiling nito ay mapapagbigyan. May mga kondisyon umano na susundin ng ating bida at ito ay ang pagbigay ng mga matatamis na pagkain mula sa online store, isang beses sa isang linggo. At dahil nauna na umanong nabigyan si Fel nito ng blessing ay ang maibibigay na lang nito ay ang katamtamang God's blessing na lamang. Dahil hindi nito maibibigay ang katulad na ibinigay nitong blessing kay Fel, hindi man ito sinlakas ng blessing na katulad kay Fel ay kaya rin umano nitong tanggalin ang mga hindi normal na status at lalakas din ang kakayahan ni Makoda sa anumang klase ng magic. Ang paghahandog ng pagkain ay pwede kahit saan kahit anong bagay ay pwede gawing altar para sa pagbigay ng pagkain. Gusto agad ng Diyos ang ito na ang unang ibigay na pagkain sa kanya ay ang red bean bun, cream bread, at melon bread, kaya naisip ng ating bida na ang gusto lang ng Diyos ang ito ay kumain ng matatamis. Naghandog na si Makoda ng mga pagkain at bigla agad itong kinuha ni Ninrir at naramdaman na ng ating bida ang ibinigay na blessing sa kanya, habang sa ibang eksena